Ito na naman tayo mga idol, at for today's video may gagawin tayo dito na amplifier Kevlar GX5 Pro. Ito nga pala ay nakalagay sa loob ng videoke machine, at habang ginagamit ng may-ari ay bigla na lang nawala ng sound. So ito, umpisa nating reparin mga idol. Ito na mga idol, nabuksan ko na siya. Mag-test muna tayo ng kanyang mga voltage dito sa kanyang main amplifier. Siyempre, dapat naka-power on itong amplifier bago tayo mag-test ng voltage. Ayan, naka-DC yung ating tester. Check natin dito tayo sa may capacitor niya kung meron siyang supply. Check natin. Ayan, wala siyang supply dito sa capacitor. Kabila tayo naman. Ayan, wala din. Ilipat na natin sa AC voltage itong ating tester. Ayan, oh. Tapos, i-check natin yung secondary, yung wire galing sa secondary ng transformer kung may supply siya. Ayan, meron siyang supply mga idol. Ibig sabihin, may pumapasok na voltage galing sa secondary ng transformer. Ayan, meron siyang supply. Pag ganyan mga idol, kumpleto yung voltage ng secondary, tapos wala tayong supply doon sa capacitor, ang ating pagudahan agad dyan yung kanyang rectifier diode. Check natin yan kung okay. Ayan, tanggalin mo natin itong kanyang mga wire. Tapos tatanggalin natin yung kanyang rectifier diode. Ito na, tatanggalin natin tong kanyang diode. Check natin. O ayan mga idol, kita ninyo. Putol yung dalawang paa do sa gitna o yung kanyang mga pin. Kaya pala wala tayong nasukat na voltage no sa capacitor. Ayan. Wala na siyang connection, naputol na. A few moments later. Ayan mga idol, pinantay ko na yung mga pin niya. Pinutol ko na yung dalawang natitirang pin. Tapos pinagpantay-pantay ko na siya. Tapos dito sa kanyang circuit board, ayan, pinalaki ko na yung butas doon sa board niya. Ayan, para may lampas na natin yung mga pin dyan. Ayan, papasok natin yan dyan para maisagad natin ang gusto. Ayan mga idol, nailagay na natin yung diode. Tapos iinang na natin. Then ibalik na natin itong mga wire galing sa secondary ng transformer.
Tapos lalagyan natin to mga idol, itong heatsink na ito. Lalagyan natin ng epoxy para hindi na siya gumalaw. Yan. Ito talaga ang issue nito mga idol, itong mga ganitong model. GX5 at saka GX7. Same sila ng issue. Napuputol yung paanong diode. Lalo na pa nakalagay ito sa loob ng video key machine. Sa vibrate ng tugtog, gumagalaw itong diode na ito. Kaya nababali yung kanyang mga paa. Ayan, ito nga palang ginagamit natin ay epoxy clear. Ayan, ito yung ginagamit sa mga nagre-rewind ng speaker. Matibay naman yan mga idol. Ngayon, tingnan natin kung meron na ditong supply sa capacitor, mga idol. Tingnan natin, power on natin muna, siyempre. Tingnan natin. Ayan, meron na siyang supply mga idol. Sa kabilang side naman tayo. Ayan, okay na siya mga idol. At mag-sound check ka tayo. Tingnan natin kung mag-sound na siya. O yun o, meron na siyang sound mga idol. Ayan, okay na siya. Okay, hanggang dito lang po ang ating video mga idol. Maraming salamat po sa inyong panood at magkita po ulit tayo sa aking mga susunod na video.